Agad na pabalikwas ng bangon si Mika mula sa kanyang kama. Nang makarinig siya ng ingay na nanggagaling sa kwarto ng kanyang mga magulang. Negosyo? Talagang idadahilan mo pa ang negosyo para pagtakpan lahat ng ginagawa mo? Ang sabihin mo, kinakalantari mo na naman yung bago mong babae. Hindi ka na nahiya? Doon mo pa dinala sa rest house na ako mismo ang bumili? Dinig niyang sigaw ng kanyang ina. Tiyak na ang ama ang sinasabihan nito. Ano naman sa'yo? Kung makapagsalita at umakto ka, parang ang linis-linis mo. Bakit ha? Alam ko yun, Moira. Kaya huwag kang magmalinis dahil pareho lang tayo. Sigaw naman ang kanyang ama, bago niya narinig ang sunod-sunod na pagkabasig ng mga bagay. Napakawalang hiya mo talaga, Alejandro. Hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Galit na sigaw ng kanyang ina, habang patuloy pa rin ang ingay ng mga nababasag na bagay mula sa kwarto ng mga ito. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Dahil doon, bago pa ulit-ulit na kumatok sa kwarto ng mga magulang. Mom! Dad! Ayos lang ba kayo? Bumukas ang pinto at iniluwanon ang galit na galit niyang ama. Dad! May sugat po kayo. Nag-aalalang saad niya nang makita ang nagdurugo nitong braso. Akmang hahawakan niya yun para suriin, pero tinabig nito ang kamay niya. Wala ka ng pakialam dyan. Malamig na saad nito bago siya nilampasan. Napabuntong hininga siya sa ginawa nito bago nagpa siyang pumasok sa kwarto ng mga magulang, kung saan niya nakita ang kanyang ina nakahiga sa kama habang umiiyak. Mom, are you okay? Maingat na tanong niya. Sa kabahagya siyang napaatras nang masama siya nitong tiningnan. Do I look okay, Mika? Galit na tanong nito kaya umiling siya bago lumapit dito. Nang makalapit, marahan niyang hinawakan ang noo nitong nagdurugo. May sugat po kayo. Gagamutin ko po. Saad niya. Pero umirap lang ang kanyang ina. Hindi na kailangan. Sa pagkakaalam ko ay teacher ka at hindi doktor para gamutin to sugat ko. Kaya mabuti pa umalis ka na lang at magsaya ng oras sa pagtuturo sa mga estudyante mo. Nakaramdam siya ng inis. Dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito pero mas nanaig sa kanya ang kagustuhang tulungan ng ina. Kaya naman sa halip na damdamin ang sinabi nito, naghanap na lang siya ng first aid kit. Mom, kailangan pong magamot ng sugat niyo. Aniya, nang makuha ang first aid kit bago sisimulan na sanang gamutin ng ina, nang tabigin nito ang kamay niya. Sinabi nang hindi na kailangan eh. Sino ka ba sa akala mo, ha? Galit na tanong nito. Mariin siyang napapikit at huminga ng malalim, bago sumagot sa ina. Anak niyo po ako. At bilang anak, gusto ko kayong tulungan, ma. Ayoko po nakikita na nagkakasakitan kayo ni Dad. Sarkastikong tumawa ang kanyang ina, bago ito umupo sa kama. Anak? Ikaw? Come on, Mika! Ilang taon ka na ba at parang hindi mo maintindihan ang paulit-ulit naming sinasabi sa iyo ng asawa ko? Hindi ka namin anak. Napilitan lang kaming ampunin ka dahil namatay ang tunay naming anak. Kaya tigil-tigilan mo itong ginagawa mo. Dahil para lang ipaalala ko sa iyo, ni minsan hindi naging maayos ang relasyon natin. Kaya umalis ka na! Leave! Sandali siyang nabato sa narinig. Totoo ang mga sinabi nito. Ampon lang siya at ni minsan hindi naging maayos ang relasyon niya sa mga ito. I said leave! Muling sigaw ng kanyang ina, kaya agad siyang lumabas. At saka bumalik sa kanyang silid. Sa kabilang banda, nilagok ni Nicolas ang alak niya, bago mariing tiningnan ng hawak niyang larawan ng isang babae. Di na ako makapaghintay na makita ka, Mika Alcantara. At di na rin ako makapaghintay na makita nagmamakaawa sa akin na magaling mong ama. Nakangising sabi niya. Saka pa balyang hinagis ang larawan sa table niya. Dude, sigurado ka ba itutuloy mo ang plano mo? That woman is such a goddess. Isa pa, Mika Alcantara looks innocent. Napaismid na lang siya sa sinabi ng kaibigan niya na nasa loob ng opisina, habang umiinom din ng alak. Looks can be deceiving, Mike. Tinuro niya ang larawan ng babae na nasa table niya, bago diretsong tiningnan sa mga mata ang kaibigan.
Maganda at mukha lang inosente ang babae niya. Pero imposibleng walang kaalam-alam yan sa lahat ng kasamaan ng kanyang ina. Tumaas ang kilay ng kaibigan niya bago tumango. Well, you're right. Pero sana lang di ka magsisi sa gagawin mo. Kumunot ang kanyang noos na narinig. At saka sinamaan ang tingin ng kaibigan niya na tumawa lang. At bakit naman ako magsisisi? Dude, I'll just make this woman fall for me. And then drop her like a hot potato after. Kapag nasaktan si Mika, sigurado ako masasaktan din si Alejandro. Tukoy niya sa ama ng babae. At paano ko nakakasiguro dyan? Ngumisi siya sa muling lumagok ng alak bago sumagot. Mahal na mahal ni Alejandro ang anak niya. Kayang-kaya niyang gawin lahat para dito. He even killed my parents mercilessly because of his daughter. Remember? At ano naman ang gagawin mo kung sakaling ang mangyari yan? Ako nang bahala doon. Basta sisiguraduhin ko magsisisi siya sa ginawa niya sa mga magulang ko. Pumuyom ang kanyang kamao nang maalala ang gabi kung kailan pinatay ang mga magulang niya. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan kung paano nagmakaawa ang mga magulang ko na wag na silang patayin. Pero hindi nakinig si Alejandro. He even justified his actions. Sinabi niya ginagawa niya yun para mabigyan ng maayos sa kinabukasan ng anak niya. Kaya sisiguraduhin kong gaganti ako. Well, good luck sa'yo kung ganon. Saad ng kanyang kaibigan bago nagpaalam na aalis. Siya naman, sumandal sa swivel chair niya bago mariing nagsalita. Di ko babaliwalain ang pagkamatay ng mga magulang ko. I'll make sure you will regret what you did, Alejandro. Samantala, makalipas ang isang buwan, abala si Mika sa pag-aayos ng mga lesson plan niya sa faculty nang lapitan siya ng isa sa mga co-teachers at kaibigan niyang si Lian. Hoy Mika, alam mo na ba ang chismis? Kumunot ang noo niya sa bagong narinig. Chismis tungkol saan? Yung tungkol sa bagong owner nitong school. Balita ko gwapo raw, wala pang asawa. Tuwang-tuwa na sagot niya. Natawa naman siya bago nagsalita. Sus, ano naman ngayon kung gwapo at wala pang asawa? Naku naman, Mika, tinatanong po ba talaga yan? Siyempre kung gwapo at walang asawa, may pag-asa pa maging kayo. Ano ba malay mo, diba? Baka siya na pala yung nakatadhana sa'yo. Lalo siya natawa sa sinabi ni Lian, bago ito pabirong hinampas sa braso. Loko ka talaga. Pati yung taong walang kamalay-malay dinadamay mo sa kalokohan mo. Hindi ako nagjo-joke, no? Seryoso nga ako, Mika. Ilang buwan na lang aalis na ako para umuwi ng Amerika kasama ang asawa at anak ko. Kaya gusto ko sana bago ako umalis, makita ko masaya ka at meron nag-aalaga sa'yo. Marahang sabi nito, bago pabiro siyang inirapan. Napabuntong hininga siya bago hinawakan ng balikat ng kaibigan. At saka ito nakangiting tiningnan. Kaya ko sarili ko, Lian. Pero iba pa rin kapag may boyfriend ka na, no? Wala sa isip ko makipagrelasyon. Mas gusto kong pagtuunan ng pansin yung mga estudyante ko. Natatawang saad niya bago bumalik sa pag-aayos ng kanyang lesson plan. Bahala ka na nga. Basta, pupusta ako. Yung pogi at wala pang asawa na bagong may-ari ng school, ito na ang forever mo. I swear, Mika, minsan lang ako magdilang anghel. Sabi nito bago sila sabay na natawa. Kinabukasan, seryosong nagmamaneho si Nicolas nang bumangga siya sa sasakyang nasa harap niya. Bigla kasi yun huminto at huli na bago pa niya maapakan ang preno niya. What the hell? Inis na wika niya bago bumaba ng kotse. Nakita niyang ganun din ang ginawa ng babaeng driver ng kotseng nabangga niya kaya lumapit siya rito. Nako, may damage na yung sasakyan ko. Rinig niyang bulong nito kaya nagsalubong ang kilay niya. Hindi magkakaroon ng damage yan kung nag-ingat ka sana sa pagmamaneho. Malamig ang boses na saad niya, dahilan ng agarang paglingon nito sa kanya. Handa na sana siyang muling magsalita, pero natigilan siya na makitang ito ang anak ng lalaking labis niyang kinamumuhian. Walang iba kundi si Mika Alcantara. Mika. Wala sa sariling banggit niya sa pangalan nito, habang nakatingin dito.
Alam niyang konting panahon na lang magkukrus na ang landas nila dahil sa kanyang plano. Pero hindi niya inaasahang makikita niya ito ngayon. Bakit mo ako kilala? Kunot noong tanong nito, na nagpabalik sa kanyang wisyo. Hindi niya agad nasagot ang tanong nito dahil nag-iisip pa siya ng palusot nang hindi sinasadyang bumaba ang tingin niya sa kaliwang dibdib nito. May maliit na nameplate kasi doon. What the? Maya-maya, gulat na asik nito nang bigla na lang tinapakan ng paa niya. What the hell? Masama niya itong tiningnan. Bago siya nagsalita, ba't mo ginawa yon? What the hell are you thinking, ha? At ba't hindi ko gagawin yon? Ayos ako nagtatanong sa'yo. Pero sa halip na sumagot ka, nakatingin ka lang sa dibdib ko, bastos ka. Bahagyang umuwang ang labi niya sa narinig. Bago sarkastikong napangisi. Hindi ako bastos. Kaya tigilan mong katatawag sa akin yan. Isa pa kaya ako alam ang pangalan mo. Dahil nabasa ko yun dyan sa nameplate mo. Yan o, nasa kaliwang dibdib mo. Saad niya, bago inis na ginulo ang buhok. Ang aga-aga, problema na agad, nakakainis. Mariin siyang napapikit. Nang maya-maya narinig niya ang bulong nito. As if I'm the one who's at fault. Parinig niya bago lihim na napangisi nang tingnan siya nito ng masama. Ikaw naman talaga may kasalanan. Tignan mo, may gasgas sa TUP na yung bumper ng kotse ko dahil sa pagbangga mo. Miss Alcantara, para na ipaalala ko sa'yo. Hindi ko mababangga sa sasakyan mo, kundi ka bigla-biglang humihinto sa pagmamaneho sa gitna ng daan. Saad niya, bago nang aasar ng umiti. Kasalanan ko ba kung ayaw ko masagasaan yung asong bigla na lang tumawid? Peke ang ngiting tanong nito bago tumango. Well, kung oo, edi sige, sorry. Pasensya ka na, sir, ha? Pasensya ka na kung bigla akong huminto sa pagmamaneho dahil ayaw ko mabangga yung kawawang aso na naging dahilan para mabangga mo yung kotse ko. At pareho nagkaroon ng damage yung mga sasakyan natin. Sarkastikong saad nito, bago naglabas ng wallet at kumuha doon ng lilibuhing pera. Here! Inabot nito ang kamay niya bago sapilitan, ngunit marahan pang nilagay sa palad niya ang pera. Bayad ko para sa nasirang part ng kotse mo. Kung kulang pa yan, ikaw na lang magdagdag. Wala naman sa itsura mo, nakapos ka sa pera. Saad nito bago umalis sakay ng kotse. Seriously? Nakangising tanong niya saka napapailing-iling bago muling sumakay sa kanyang sasakyan. Sa kabilang banda, makalipas ang isang linggo, hindi pa rin maiwasan ni Mika na makaramdam ng inis sa tuwing naaalala niya ang lalaki na kasagutan niya. Ba't pa kasi iniisip ko pa rin yung nakakainis na lalaking yun? Buisit. Inis na tanong niya sa sarili bago sumandal sa upuan niya habang mariing nakapikit. Nasa ganoon siyang posisyon nang kalabitin siya ng kanyang kaibigan. Ano na namang sasabihin mo, Lian? Pabiro siya nitong inirapan. Loko ka? Ba't parang tamad na tamad ka ngayon? Pambihira kang babae ka. Lahat kami nagmamadali kakaayos para magmukhang presentable samantalang ikaw pa-relax-relax lang. Ba't pa kayo nag-aayos? Kanina ko pa napapansin yan. Lahat pa kayo may date? Ano ka ba, Mika? Alam mo ko ako sa'yo, sa halip na nakaupo ka lang, mag-ayos ka na. Kahit maganda ka, nakakahiya pa rin kung di ka mag-aayos. Lalo na't ngayon ipapakilala ang future boyfriend mo na bagong may-ari nitong school. Saad nito. Pero binulong na lang ang huling salita. Tigilan mo nga yan, Lian. Sabi nang wala akong oras para magnobyo. Isa pa, baka mamaya, may makarinig sa'yo at kung ano pang isipin. Saway niya sa kaibigan, bago inayos ng konti ang sarili. Hindi na siya nag-abala pang lagyan ng kolorete ang kanyang muka, gaya ng ginagawa ng mga katrabaho niya. Maya-maya pa, pinatawag na silang lahat sa auditorium, kung saan ipapakilala ang bagong may-ari ng school. Nagsimula agad magsalita ang principal hanggang sa tuluyan nitong pinakilala ang bagong may-ari. Everyone, let's give a round of applause for the new owner of our school, Mr. Nicolas Deogracia. Nagpalakpakan ng mga nasa paligid, pero parang napako ang mata niya sa stage. Lalo na makita niya roon ang lalaking bagong may-ari na eskwelahan na kanyang pinagtatrabahuhan, na walang iba
kundi ang lalaki na kasagutan niya 1 linggo ang nakakaraan. Nicolas Deogracia? Usal niya sa pangalan nito, bago sunod-sunod na napalunok na magtama ang tingin nila. Nag-speech si Nicolas at hindi niya mawari kung ba't hindi niya maalis ang tingin dito. Ramdam niya ang paminsan-minsang pagsiko at pagbaling sa kanya ng mga kaibigan niya pero hindi niya pinansin yon. Baka naman matunaw si Mr. Deogracia sa titig mo Tila hindi na nakatiis na bulong sa kanya ng kaibigan, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Shut up, Lian. Umira pa siya pero nang aasar lang itong umisi bago na pailing-iling. Kinahapunan pa sakay na si Mika ng sasakyan upang umuwi nang may magsalita mula sa likuran niya. Well, it's nice to see you again, Miss Alcantara. Saad ng pamilyar na boses. Nilingon niya yon at nakita niya si Nicolas na nakapamulsa habang may naglalarong ngiti sa labi. Aren't you going to greet me? Napabuntong hininga siya bago magsalita. Good afternoon, Mr. Deogracia. Tumaas ang kilay nito bago humakbang palapit sa kanya. Na siyang dahilan ng pag-atras niya. Mukhang di na mainit ang ulo mo ngayon unlike last week. Well, mahaba naman po ang pasensya ko, sir. Maliban na lang kung talaga nakakainit ng ulo ang kausap ko. And what do you mean by that? Mapaglarong tanong nito. Huminga muna siya ng malalim bago ngumisi sa lalaki. Hulaan mo, sir. May pang-aasar ding saad niya. Mariing napapikit ang lalaki dahil sa sinabi niya. Kaya lalo siyang napangisi bago muling nagsalita. O siya, sige, alis na po ako, sir. Sana mahulaan niyo ang ibig ko sabihin. Bye, sir. Matapos nun, tuluyan siyang sumakay sa kanyang kotse bago nagmaneho paalis. Makalipas ng 1 buwan, nasa gitna ng pagtuturo si Mika sa kanyang mga estudyante nang mapansin niya si Nicolas na nakapamulsang naglalakad sa hallway. Mukhang nagmamasid dito sa bawat classroom. Sandaling nagtagal ang tingin niya sa lalaki bago muling pinagtuunan ng pansin ng mga estudyante. Okay, class. Naintindihan niyo ba ang lesson natin ngayon? Tanong niya, na agad namang tinanguan ng mga ito. Yes po, teacher. Napangiti siya bago naglabas ng mga flashcards. Sige nga, subukan natin kung talaga naintindihan niyo ang tinuro ko. Saad niya. Saka nagtaas na isang flashcard na may picture ng isda. Okay, class, saan nakatira ang mga isda? Tanong niya. Agad namang nagtaas ng kamay ang mga estudyante para sumagot. Pumili siya ng isa sa mga ito para sumagot sa kanyang tanong. Ma'am, fish lives in water po. Buong kumpiyansang sagot ng estudyante, kaya lalong lumawak ang kanyang ngiti. Wow, very good! Puri niya sa estudyante bago pinagpatuloy ang pagtataas ng mga flashcards. Abala siya sa ginagawa na hindi sinasadyang magawi ang tingin niya sa labas ng classroom na kinaroroonan nila ng mga estudyante. Sa tapat kasi nun, si Nicolas na nakahalukip-kip habang mariin ang tingin sa kanya. Kumunot ang kanyang noo dahil sa tingin nito. Kaya naman nagmadali siya nagpaalam sa mga estudyante para lapitan ito. Mr. Deogracia, may kailangan ka ba? I've been observing how you teach your students. And I can say that you're a good teacher, Miss Alcantara. Sa halip ay saad nito. Salamat naman kung ganun. Now answer my question, sir. Do you need anything? Umiling si Nicolas bago siyang initian. Wala naman. Nandito lang ako dahil talagang gusto kong siguraduhin na maayos ang pagtuturo ng mga guro dito sa eskwelahang pagmamay-ari ko. Kung ganon, bakit nandito ka lang? Alam mo, Mr. Deogracia, malaki ang eskwelahan na pagmamay-ari mo. At kung dito ka lang sa tapat ng classroom na ito tatambay, sigurado hindi ka makakapag-observe ng maayos. Taas kilay niyang saad. Mahinang natawa si Nicolas bago tumayo ng maayos sa harap niya. I know that. But can you blame me? You're beautiful like a goddess, Miss Alcantara. And trust me when I say that your teaching skills made you look more beautiful. And I can't help but stop and stare at you while you teach. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo.
Mataray na sabi niya bago ito inirapan. Hindi rin ako nakikipagbiruan, Miss Alcantara. Alam ko hindi ako makakapag-observe ng maayos. Kung dito lang ako tatambay, but I can't help it. You already caught my attention, Mika. I'm interested in how you teach. I'm interested in everything about you. Sumama ang tingin niya dito kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao. Alam niyang hindi naging maganda ang unang pagkikita nila, pati na rin ang mga sumunod. Pero gustuhin niya mang tratuhin ito na maayos dahil ito ang bagong may-ari ng eskwelahang pinagtatrabahuhan niya. Hindi niya pa rin mapigilang mainis dahil sa sinasabi nito. Ano ba talagang gusto mo? Hindi mo ba talaga nakikita na may trabaho ako at nakakagulo ka? Ang akala ko pa naman may importante kang sasabihin o kailangan dahil nakatambay ka rito. Pero walang kwentang bagay naman pala ang sasabihin mo. Humakbang papalapit sa kanya si Nicolas bago ito marahang nagsalita. I'm sorry about that, Mika. Miss Alcantara, yun ay tawag mo sa akin dahil hindi tayo close. Singit niya sa sasabihin ito. Ngumuso si Nicolas at bakas niyang nagtatago ito ng ngiti bago tumango. Okay then, Miss Alcantara. Seryoso ako. Yes, our first meeting was a disaster. But you really caught my attention. I am madly interested in you. Kasi hindi ako interesado sa'yo. Dumaan ang pagkaaliw sa mga mata ni Nicolas. I can see that. Pero sisiguraduhin ko magiging akin ka. I will do everything to make you mine, Miss Alcantara. Mark my words. Saad nito, bago dahan-dahang naglakad paalis, at hinabol niya ito ng tingin, at napailing-iling na lang. Matapos ang tagpong yon, hindi na mabilang pa ni Mika kung ilang beses ulit sila nagkikita, at nagkakasagutan ni Nicolas, na walang ibang ginagawa kundi inisin at asarin siya. Isang araw, maaga pa lang, naghanda na si Mika, dahil papunta siya sa isang pribadong isla kasama ang mga katrabaho niyang guro. Teacher's Month kasi, at bilang pagdiriwang nag-set si Nicolas ng party sa pribadong isla na pagmamay-ari nito. Grabe, galante talaga si Sir, no? Biruin mo talagang nagpapaparty siya para sa lahat ng teachers dito sa school natin. Ang swerte siguro ng future girlfriend niya. I can't believe this. Sobrang yaman pala talaga ni Mr. Deo Gracia. At talagang yate pa yung maghahatid sa atin sa isang pagmamay-ari niya. Yan ang narinig niyang usap-usapan ng mga co-teachers niya nang malaman nilang yate ang sasakyan nila para makapunta sa isang islang pagmamay-ari ni Nicolas. Tahimik lang siya at nakikinig sa mga ito nang mag-ring ang kanyang cellphone. Tinignan niya kung sino ang tumatawag at napairap siya na makita si Nicolas yon. Ilang araw na itong tawag ng tawag sa kanya. At ni minsan hindi niya yung sinagot. Paano ba kasi nalaman ng lalaking to yung number ko? Kunot noong tanong niya bago pinatay ang tawag at binulsa ang cellphone. Maya-maya lang, muling nagring yon at gaya ng naunang ginawa pinatay niya. Ilang beses pang tumawag si Nicolas. Pero hindi niya sinasagot hanggang sa sikuhin siya ng kaibigan niyang si Lian. Girl, sino ba yung tawag ng tawag sa'yo? Sagutin mo na nga yan na manahimik na. Bulong nito. Habang nakaturo sa cellphone niyang nagre-ring na naman. Tumango siya at napabuntong hininga bago medyo lumayo sa mga kasama. What do you need, Nicolas? Agad na tanong niya sa lalaki nang sagutin ang tawag nito. Narinig niya ang pagtawa nito mula sa kabilang linya bago nagsalita. Finally, sinagot mo na rin ang tawag ko. Seriously, Nicolas, ba't ka tumatawag? I just want to tell you that I have a surprise for you later. Nangunot ang noon niya sa sinagot nito. Ano surprise? Tumawa ang nasa kabilang linya bago pilyong sumagot. You'll know later. Bye for now, Mika. Nang matapos ang tawag, dumating na rin kinalaunan ng yating sasakyan nila. Agad silang inasikaso ng mga tauhan doon. Ma'am, kayo po ba si Mika Alcantara? Tumango siya sa tanong ng isang tauhan na agad naman siyang iginiya pasakay sa isa sa mga yate na agad umandar nang makasakay siya. Teka sir, ba't po umandar agad? Ako lang po ba nandito? May sira po ba to? Kabadong tanong niya
pero ngumiti lang ang mga tauhan. Wala pong sira ang yate. At si Sir Nicholas po nagpapaandar niyan. Bili niya po kasi yan na kayo ang pasakayin. Siya naman ang napabuntong hininga. Bago nagpa siyang hanapin si Nicholas upang kausapin. Kinabukasan, inis na napabuntong hininga si Mika nang makitang nasa gitna pa rin ng dagat ang yating sinasakyan nila ni Nicholas. Ang akala niya kahapon, tutungo agad sila ni Nicholas sa isang pagmamay-ari nito. Pero nagkamali siya. Dahil na nasa gitna na sila ng dagat, itinigil nito ang pagpapaandar sa yate. Hinanap niya si Nicholas na nakita niya sa upper deck ng yate habang nakatanaw sa malawak na karagatan at mukhang malalim ang iniisip nito. Nilapitan niya ito bago magsalita. Nicholas, wala ka na ba talagang balak paandarin ang yate mo? Inis na tanong niya sa lalaki na agad lumingon sa kanya. Ngumiti ito bago prenteng sumandal sa railings habang matiim na nakatingin sa kanya. Are you that excited to go to that party and join your co-teachers, Mika? Sa halip, nang aasar na tanong nito pabalik. Kaya napairap siya. Yun naman ang dapat na ginagawa ko ngayon, di ba? Ang kaso lang, nandito ako sa yate mo at kasama ka. Ano bang balak mo, Nicholas? Ba't kailangan nasa iisang yate pa ako at ikaw lang? Tayo lang yung magkasama. Is this the surprise you're talking about, ha? Sumeryoso si Nicholas dahil sa tanong niya. Bago ito nagsalita. Yes. And I'm sorry, Mika. Ilang araw na ako nawala. Dahil may nasikaso ako. At ilang beses kitang tinatawagan, pero hindi ko sumasagot. So I took this opportunity to talk to you. Talk to me? Bakit ba gusto mo na naman ako makausap? Mangiinis at mang-aasar ka na naman ba? Kasi kung yun lang ang gagawin mo, then please stop it. Sawang-sawa na ako sa mga ganong gawain mo. Nauubusan ng pasensyang saad niya. Bumuntong hininga si Nicholas bago naglakad palapit sa kanya na siyang dahilan ng pag-atras niya. I want to talk about us, Mika. Pasensya na kung lagi kitang iniinis sa tuwing nagkikita tayo. Yun lang kasi ang naisip kong paraan para bigyan mo ako ng pansin. Marahang saad nito, kaya bahagyang kumunot ang kanyang noo. Mika, do you remember when I told you that I'm interested in you? And that I'll do everything to make you mine? Tumango siya habang patuloy sa pag-atras. I'm serious about that, Mika. Alam ko mahirap paniwalaan. Dahil saglit na panahon pa lang mula na magpakilala tayo sa isa't isa. At puro pangiinis pa ang ginagawa ko sa'yo. But I like you. Gustong gusto kita, Mika. At hindi ko na kayang pigilan itong nararamdaman ko. Seryosong sabi ni Nicholas habang malamlam na nakatingin sa mga mata niya. Bago niya naramdaman ang pagpulupot ng braso nito sa bewang niya. Nicholas, are you serious? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Tumango ang lalaki sa ngumiti. This is the first time that I've ever felt this feeling. At patutunayan ko sa'yo na seryoso ako, Mika. I promise. Sagot nito, bago niya naramdaman ang marahang paghalik nito sa kanyang noo. Matapos ang tagpong yon, muli nang pinaandar ni Nicholas ang yate, patungo sa islang pagmamay-ari nito. Sa kabilang banda, ilang araw ang lumipas matapos ang pangyayaring yon. Tinupad ni Nicholas ang pangako niya kay Mika. Niligawan niya ang babae. Hindi dahil yun ang plano niya, kundi dahil yun ang sinisigaw ng kanyang puso. Thank you for tonight, Nicholas. I enjoyed a lot. Pasasalamat nito isang gabi matapos nilang manood ng sine. Ngumiti siya bago marahang inayos ang buhok nito na nagugulo ng hangin. I should be the one thanking you, Mika. Thank you for giving me a chance to prove myself. I promise you that I'm not going to waste it. I hope you'll keep your promise, Nicholas. Saad nito bago tumingkayad upang ayusin ang buhok niya. Habang ginagawa yun ng babae, hindi niya maiwasang tumitig sa maamo nitong muka. Napalunok siya, lalo na nang bumaba ang kanyang tingin sa mapupulan nitong mga labi. Mika, can I kiss you? Maya-maya tanong niya, dahilan kung ba't natigilan nito bago dahan-dahang tumingin sa kanyang mga mata
pababa rin sa kanyang labi. Nagtagal ang titig nito doon bago marahang tumango, kaya wala naman siyang sinayang na pagkakataon. Agad niya itong hinalikan sa masuyong paraan, buong puso, na tinugunan nito ni Mika. Isang araw, kauuwi lang ni Nicolas sa bahay niya nang bumisita ang kaibigan niyang si Mike. Congrats, dude! Baka magtatagumpay ka sa plano mo. You're now courting the Alejandro's daughter, ah? Sigurado hindi magtatagal, magiging girlfriend mo na yan. Nakangising sabi nito. Binigyan niya ito ng beer at agad itong ininom. Shut up, Mike. Hindi ko nililigawan si Mika dahil plano ko. Totoong gusto ko siya. Mahinang napasinghap ito sa narinig, bago gulat na tumingin sa kanya. Are you serious, Nicolas? Gusto mo yung anak na lalaking pumatay sa mga magulang mo? Nababaliw ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong nito. Kaya napabuntong hininga siya bago nagpa siyang sabihin dito ang totoo. Yes, I'm serious, Mike. Bago ko makita sa personal si Mika, talagang buo ang loob ko na gamitin siya para makaganti kay Alejandro. Pero nang makilala ko siya, biglang nagbago ang lahat. Noong una, kinakausap at nilalapitan ko siya dahil sa plano ko. Pero kalaunan, ginagawa ko na yun dahil gusto ko talaga siya. I tried to stop what I'm feeling. Pero lalo lang tumindi. I was actually mad at myself for liking her. But I can't stop my feelings. And that's when I started to conduct another investigation. Ako mismo ang nag-imbestiga. At nalaman kong hindi tunay na anak ni Alejandro si Mika. Inampon siya 1 taon makalipas ang pagkamatay ng tunay na anak ni Alejandro at ang asawa nito. At mula nang ampunin nila si Mika, hindi naging maganda ang trato nila dito. Dagdag niya, dahilan kung bakit napamura ng mahina si Mike. Kung ganon, kailangan maprotektahan si Mika. Dude, kapag dumating ang panahon at nalaman ni Alejandro na buhay ang anak ng mga pinatay niya noon, siguradong hindi yun magdadalawang isip na patayin ka rin. At kapag nalaman niya pa ang koneksyon mo kay Mika, posibleng gamitin niya ito laban sa'yo. Tumango siya bago uminom ng beer. I'm not going to let that happen. I will protect Mika at all costs. Naramdaman niya ang pagtapik ng kanyang kaibigan sa kanyang balikat. Tutulungan kita, dude. Bulong nito na pinasalamatan niya. Samantalang sa mga sumunod na linggo, ramdam ni Mika na seryoso talaga si Nicolas sa panliligaw sa kanya. At aminin man niya o hindi, alam niya sa sariling, tuluyan ang nahulog ang kanyang loob dito. 3 buwan ding nagtagal ang panliligaw ni Nicolas sa kanya, bago sila tuluyang naging magkasintahan. Salamat sa pagpayag mong gamitin ulit natin tong yate mo. Saad niya isang araw habang sakay sila ng yate ni Nicolas. Doon kasi nila napiling ipagdiwang ang unang buwan ng kanilang relasyon. Ngumiti si Nicolas at saka hinalikan siya sa noo. Anything for you, babe. Nilibot niya ang kabuuan ng yate gamit ang kanyang mga mata bago nakangiting nagsalita. Ang ganda nitong yate mo, pero grabe hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang mamangha sa ginawa mo ng Teacher's Month. So you're amazed by that? Tumango siya at saka naglakad palapit sa kasintahan na agad pumulupot ang braso sa kanyang bewang. Oo, at hindi lang ako lahat ng mga co-teachers ko manghang-mangha. May mga naririnig pa nga ako na swerte raw ang magiging girlfriend mo. Hinigpitan ni Nicolas ang pagkakayapos sa kanya bago ito biglang umupo sa sofa na nasa loob ng yate. Imbit siyang napatili sa ginawa nito, lalo na nang mapaupo siya sa handungan nito. Sorry, babe. Natatawang saad ni Nicolas bago pinupog ng halik ang mukha niya, kaya mahina siyang natawa. You know what? Mali sila nang sabihin nilang swerte ang magiging girlfriend ko sa akin. Kapag kuwan ay sabi nito, habang malamlam ang mga matang nakatitig sa kanya. At bakit naman? Ngumiti si Nicolas at sinikop ang buhok niya mula sa likod ng tenga. Dahil ako ang swerte sa naging girlfriend ko. I'm such a lucky man to be loved by an amazing woman like you, babe.
Sinapo niya ang mukha ng kasintahan. Bago ito nakangiting pinataka ng halik sa labi. Swerte rin naman ako sa'yo, Nico. Mula nung niligawan mo ko, at magpahanggang ngayon, ramdam ko kung paano mo ako pinapahalagahan. You never failed to make me calm, smile, and even cry because of so much happiness. You know what? Alam ko mahaba pa yung panahong tatahakin natin. At kasabay nun, may mga problemang susubok sa pagmamahala nating dalawa. Pero gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. I'll be by your side, babe. I promise. Ngumiti ang kasintahan niya sa kanyang sinabi. Napatitig ito maya-maya sa kanyang labi. You just made me fall for you even more, babe. Mahal na mahal kita. I love you more. Nagpalitan sila ng ngiti. Pagkatapos, nagsalo sa isang masuyong halik. Hindi roon natapos ang ganong klase ng tagpo sa pagitan ni Mika at Nicolas. Paminsan-minsan, nauuwi sa mainit na tagpo ang kanilang pagsasama. Sa paglipas ng mga buwan, paulit-ulit pang may nangyari sa kanila. Babe, ready ka na ba makilala yung mga magulang ko? Nang aasar na tanong niya kay Nico, isang gabi nang magpasya siyang sabihin sa mga magulang niya ang tungkol sa kanilang relasyon. Alam niyang hindi maayos ang relasyon niya sa mga magulang niya. Dahil ang totoo ampun lamang siya. Pero bilang respeto, gusto niya pa rin ipakilala ng maayos sa mga ito si Nico. Nakita niya ang pag-igting ng panga at pagdaan ng kakaibang emosyon sa mga mata ni Nicolas na agad din namang nawala. I'm more than ready, babe. Matagal ko nang gusto makaharap ang mga magulang mo. Lalo na ang tatay mo. Makahulog ang saad nito. Dahilan ng pagtataka niya. Nakalaunan, kanyang ipinagsawalang bahala na lamang. Ngumiti siya bago hinawakan ng kamay ng kasintahan. Nasabihan ko na sila na uuwi ako at kasama kita. So ano, tara na? Tumango si Nicolas. Kaya agad naman silang bumiyahe patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang makarating sila, agad niya iginiya si Nicolas papasok sa kanilang sala. Pero hindi niya muna ginawa dahil tumambad sa kanilang magulong bahay at ang mga magulang niya na nagiinuman sa living room. Oh, nandito na pala tong ampo natin. Mabuti naman at nang may mautusan na tayo. Saad ng kanyang ama na makita siya nito. Mom, Dad, ba't po ganito kagulo yung bahay? Tumaas ang kilay ng kanyang ina. Bago pa bagsak na ibinaba ang bote ng alak na hawak nito. Ano naman ngayon, Aber? Bahay namin ito. Kaya wala ka ng pakialam kung magulo man o hindi. Nakaramdam siya ng inis sa sinabi nito. Gustong-gusto niya nang sagutin ito pero pinigilan niya ang sarili. Pero hindi ho ba nagsabi akong uuwi ako at sinabi ko rin may bisita po ako? Wala kaming pakialam sa bisita mo. Saad ng kanyang ina. Saka ano naman kung nagsabi ka uuwi? Kailangan bang paghandaan ka pa namin? Sarkastikong tanong ng kanyang ama, bago nakakainsultong tumawa. Para lang ipaalala namin sa'yo, hindi ka namin tunay na anak. Nag-iisa lang anak namin at hindi ikaw yun dahil ampon ka lang. Galit na sigaw nito. Tuluyan ang naubos ang pasensya niya. I know! Alam na alam ko po yun dahil bata pala ako paulit-ulit yun ang pinapamukha sa akin na ampon lang ako at hindi niyo ako tanggap. Pero sana naman ho. Respetuhin niyo naman ako kahit papano. Galit ding saad niya. Dahilan kung bakit nagmamadaling lumapit sa kanya ang ama. Sa kabilang banda, mahinang nagmura si Nicolas nang makita ang paglapit ni Alejandro sa kasintahan niya. Bago agad niya napigilan ang braso nito, nang akma nitong sasampalin si Mika. Magkakamatayan muna tayo, bago mo masaktan si Mika. Mariing bulong niya rito habang pinipilipit ang braso nito. Sino ka ba sa akala mo? Hindi mo ba ako kilala? At di mo ba alam na kayang-kaya kitang patayin dahil sa ginagawa mo? Galit na tanong nito habang pilit na kinakalas ang pagkakahawak niya sa braso nito. Ngumisi siya bago muling mariing bumulong dito. Ako lang naman ang boyfriend na babaeng binalak mong pagbuhatan ng kamay. At para lang ipaalam ko sa'yo, kilalang kilala kita, Alejandro Alcantara. Alam ko lahat ng baho mo. At
At kung inaakala mo natatakot ako sa kaya mong gawin, mali ka. Tinawanan siya ni Alejandro kaya mas lalo niyang pinilipit ang braso nito. Alam mo, masyado ka matapang bata. Bakit sino ka ba talaga? Nang iinsulto nitong tanong, makinig kang mabuti Alejandro. Gusto kong tandaan mo ang pangalan ko. Dahil ako si Nicolas Deogracia, ang taong magpapabagsak sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro sa kanyang narinig. Kasabay ng pamumutla nito habang nakatingin sa kanya, kaya muli siyang napangisi. Pamilyar. Pamilyar sa'yo, no? Naaalala mo ba yung mga magulang ko? Na pinatay mo para sa anak mong namatay din naman kalaunan, ha? Nang uuyam na tanong ni Nico. Hayop ka. Isusunod kita sa mga magulang mo. Sisiguraduhin ko yan. Galit na saad nito habang pilit pa rin kumakawala sa hawak niya. Good luck sa'yo kung ganon. Sarkastikong saad niya bago pabalyang binitiwan nito at sa kanya agad marahang hinila paalis si Mika. What the hell was that, Nicolas? Pinag-alala mo ako, lasing at galit si Dad. Paano na lang kung nasaktan ka niya? Sunod-sunod na tanong ni Mika na makasakay sila sa kotse at nagsimula siyang magmaneho. Hindi ko hahayaang mangyari yun. And I'm sorry for worrying you, babe. Hindi ko lang kaya manahimik. Lalo na noong nakita kong sasaktan ka niya. Mula sa peripheral vision, nakita niyang tumango si Mika bago na pabuntong hininga. I'm sorry too. Akala ko pa naman maayos kita may papakilala sa kanila pero hindi pala. Hindi ko tuloy maiwasan makaramdam ng galit sa kanila dahil sa nangyari. Saad nito. Kaya nagpa siya siyang ihinto at igilid ang sasakyan upang makapag-usap sila ng masinsinan. Samantala, sa kabila na nangyari, masaya si Mika na naging maayos pa rin ang kanilang relasyon ni Nicolas. Hanggang sa alukin siya nito ng kasal, na agad niyang tinanggap. Congratulations, Miss Alcantara. You're 4 weeks pregnant. Masayang anunsyo ng doktor, 1 linggo bago ang kasal nila ni Nicolas. Napansin niya kasing delayed siya at napapadalas ang morning sickness niya. Kaya nagpa siya siyang magpa-check up, kung saan nakumpirma niyang buntis siya. Thank you, Doc. Sigurado matutuwa fiancé ko oras na malaman niya magkakaanak na kami. Nakangiting saad niya, bago maya-maya nagpaalam na sa doktor. Hindi niya agad sinabi kay Nicolas ang balita. Balak niya sanang sorpresahin dito sa araw ng kasal nila. Pero kabaliktaran pala ang mangyayari. Dahil ang araw na pinakahihintay niyang mangyari, siyang araw din na labis niyang kamumuhian ng lalaki. Inaayusan na si Mika ng makeup artist nang maalala niyang naiwan niya ang accessories na gagamitin niya sa bahay ni Nicolas. Guys, kailangan ko umalis sandali. Nakalimutan ko yung accessories na gagamitin ko, kukunin ko lang. Sure po kayo, ma'am? Pwede naman po natin ipakuha na lang. Ayos lang. Ako nang kukuha. Totoo namang pwede niya na ipakuha yon. Pero meron kasing kung ano nagtutulak sa kanya na pumunta sa ngayon sa bahay ni Nicolas. Tumango ang makeup artist niya, kaya dali-dali siyang umalis at nagtungo sa bahay ni Nicolas. Nang makarating, umakyat siya sa kwarto nito. Doon niya naiwan ng gagamiting accessories na ito rin mismo ang nagbigay. Agad niya namang nahanap ang accessories at lalabas na sana ng kwarto nang mapansin niya ang isang folder. Ano to? Hindi na ba to kailangan ni Nicolas? Tanong niya sa sarili bago binuksan ang folder. At gano'n na lang ang panlalaki ng mata niya nang makita ang puro larawan at mga impormasyon niya ang naroon. Teka, ba tungkol sa akin na nakalagay dito? Kinakabahang tanong niya bago isa-isang binasa ang mga yon. Revenge to Alejandro Alcantara? Basa niya sa nakasulat sa isang page. Ba't pati pangalan ni Daddy nandito? Gulong-gulo na tanong niya sa sarili bago mas inintindi ang mga nakasulat. Pinatay ni Dad ang mga magulang ni Nicolas at ginagamit niya ako para maghiganti? What the hell? Marahas niyang pinunasan ng luha bago galit na pinagpupunit ang mga papel. Niloko niya ako. Pinlano niya lahat ng to para gantihan ng daddy ko. He made me fall for him so that he can take his revenge. Sama-sama niya. Galit na sigaw niya
habang patuloy sa pagpunit ng mga papel. Dumapo ang tingin niya sa daliring may engagement ring. Marahas niyang hinubad yon, bago hinagis sa kung saan. Pagkatapos ay mariin niyang pinakatitigan ng larawan ni Nicolas na nasa bedside table nito. I hate you. I'm going to make you pay for everything that you did to me. Labis ang galit niya. At lalo pang lumalayon nang makaramdam siya ng kakaibang sakit sa may bandang puson. Nung araw na yon, yun ang bagay na naging dahilan upang makunan siya. At naging buo ang kanyang loob na umalis at magpakalayo-layo. Makalipas ang 3 taon, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mika habang nakatingin sa langit. It's been 3 years, anak. 3 taon na mula nang mawala ka sa akin. Miss na kita. Sayang, hindi man lang kita naalagaan. Hindi ko man lang narinig ang iyak mo. Pero kung nasan ka man ngayon, sana nasa maayos kang kalagayan. Mahal na mahal kita, anak. Bulong niya, bago marahang pinunasan ang kanyang luha. Matapos noon, ilang minuto pa siyang nanatili sa pagmamasid sa langit, bago siya nagpasyang magpahinga. Kinabukasan, prente siyang nakaupo sa sofa, habang nagbabrowse ng internet nang makita niya isang post tungkol sa isang sikat na negosyante, na walang iba kundi ang kanyang ex-fiancé na si Nicolas Deogracia. Konting panahon na lang. Magkikita na tayong muli, Nicolas. Magagawa ko na rin ang plano ko. At sisiguraduhin kung doble ang sakit na pinaramdam mo sa akin ay paparamdam ko sa'yo. Sa kabilang banda, isang gabi, abala si Nicolas na umiinom sa bar na pagmamay-ari niya, habang pinagmamasdan ng larawan nilang dalawa ni Mika na naroon pa rin sa cellphone niya. Nabigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Pero hindi ko pa rin magawang maging masaya dahil wala ka. I miss you so much, babe. I'm sorry for everything. Bulong niya bago mariing nakapikit nang maalala ang araw na dapat ng kanilang kasal noon. Nung araw na yon, magkahalong kaba at pagkasabik ang naramdaman niya habang hinihintay si Mika sa altar. Pero labis ang sakit na naramdaman niya nang hindi ito sumipot. At mas lalo siyang nasaktan na mapagtantong nalaman na ni Mika ang katotohanan. Dahil nang umuwi siya sa bahay ng araw na yon, nadat na niyang makalat ang kanyang kwarto. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang maramdaman niyang tila may nagmamasid sa kanya. Pasimple niyang inilibot ang tingin hanggang sa makita niya ang isang babae na nakamasid sa kanya mula sa 2nd floor ng bar. Medyo madilim ang banda kung saan ito. Pero alam niya at ramdam niyang sa kanya ito nakatingin. Sinong babaeng yan? Tanong niya sa sarili, bago umakyat sa 2nd floor para lapitan to. Nang tuluyan siya makalapit dito, nagtaka siya na makitang natatakpan ng kalahating mukha nito gamit ang isang maskara. Who the hell are you? Why are you staring at me? At bakit ka nakasuot ng mask? Ngumisi ang babae. Bago marahang hinaplos ang braso niya, na agad niyang iwinaksi. Don't touch me. Tinatanong kita sino ka. It's me, Nicolas. Bulong nito sa kanya. Dahilan ng bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Yun ang boses ng taong 3 taon niya nang gustong makita. Yun ang boses ng babaeng mahal niya. Mika? Gulat man, ngunit puno ng pangungulilang tanong niya. Tumango ang babae bago nito dahan-dahang hinubad ang maskara. Kitang-kita niya na ngayon ang mukha nito. At di niya maiwasang maluha habang tinititigan nito. Mika, you're back. You're here. Hindi makapaniwala ang saad niya. Bagong walang sabi-sabing hinapit ito upang yakapin. Miss kita, babe. 3 years without you feels like hell. Kaya salamat na bumalik ka muli. Salamat binalikan mo ko. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito. Nang maramdaman niya ang pagyakap nito pabalik sa kanya. I missed you too, Nicolas. Patawarin mo kung di ako sumipot sa kasal. At piniling magpakalayo-layo pagkatapos. Sobra ako nasaktan nung nalaman ko pinaglaruan mo lang ako. It's fine, babe. Kasalanan ko kung ba't yun nangyari. Ako may kasalanan. Ayos na. Naintindihan ko na kung ba't mo yun ginawa.
at napatawad na kita. Saad nito na nakapagpangiti sa kanya. Bago niya ito muling niyakap na agad naman itong ginantihan. Samantala, ilang linggo matapos ang tagpong yon, hindi mapigilan ni Mika ang mapangisi. Sa tuwing naaalala niya ang nangyari, dahil lahat ng sinabi niya kay Nicolas, nung gabing yon, kasinungalingan lang at parte lang ng plano niya. Madali ka pa rin pala mauto, Nicolas. Mukhang hindi ako mahihirapan na gantihan ka. Bulong niya pa bago lalong napangisi nang magring ang kanyang cellphone at nakitang si Nicolas ang tumatawag. Hey babe, ano oras ka papasok bukas? Nag-apply kasi siyang muli sa school na pagmamayari nito bilang isang teacher. Nakasama rin sa kanyang plano. 7:00 ng umaga ang pasok ko, why? Susunduin kita. Sabay na tayong pumasok. Okay, hintayin kita bukas. Sagot niya bago maya-maya binaba na rin ang tawag. Ganyan nga, Nicolas. Gawin mo ang lahat para sa akin. At gagawin ko naman lahat para makaganti sa'yo. Nakangising bulong niya. Kinabukasan, sinundo nga siya ni Nicolas. At hindi yun doon nagtapos. Dahil mula nung araw na yun, araw-araw na siya nitong hinahatid sundo. Bukod doon, muli rin siyang niligawan ng lalaki. At dahil sa kagustuhang gumanti dito, agad niya itong sinagot. Babe, tikman mo to. Inilapit ito sa kanya ang kutsara na may lamang sarsa ng adobo, na agad naman niyang tinikman. Sarap. Nakangiting saad niya na may kasama pang thumbs up. Natawa naman si Nicolas bago punasan ng sauce na naiwan sa gilid ng kanyang labi. Well, inaral ko talaga kung paano magluto ng adobo. Alam kong paborito mo yon. Sandali siyang natigilan, pero ngumiti pa rin naman kapag kuwan. Thank you for that, babe. I appreciate it. Anything for you, babe. Pinatakan siya nito ng halik sa labi. Bago siya seryosong ngunit malamlam na tiningnan. Mahal na mahal kita, Mika. Ramdam niya ang malakas na kabog ng dibdib. Dahil sa sinabi nito, handa na sana siyang tumugon nang muling pumasok sa isip niya ang ginawa nito noon sa kanya. Baka matuyo yung adobo, Nicolas. Sa halip, sabi niya na lamang. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Nicolas, pati na rin ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Kaya nag-iwas siya ng tingin kasabay ng pagkuyom ng mga kamao. Sa mga sumunod na araw, ramdam na ramdam ni Mika ang pagiging maalaga ni Nicolas. Ganon na ito noon pa pero tila, dumoble ang pagiging maalaga nito sa kanya. Aaminin niyang may mga pagkakataong lumalambot siya. Pero sa tuwing naaalala niya ang sakit na nararamdaman niya, noong malaman niya ang plano ni Nicolas noon, pati na rin ang pagkawala ng dapat sanay anak nila, ay muling nabubuo ang kanyang loob na gumanti. Miss Alcantara, sigurado ka bang laman nito ang mga plano ni Nicolas de Gracia para sa eskwelahan na pagmamayari niya? Isang araw, tanong sa kanya ng lalaking kausap niya, habang nakaturo sa isang USB. Yun ay walang iba kundi ang may-ari ng isang kilalang eskwelahan na kalaban ni Nicolas. Yes, I'm sure. Kaya unahan mo na siya. Ikaw na gumamit ng planong nasa USB na yan. Dahil sigurado akong kapag ginawa mo yon, mas marami ang tatangkilik sa eskwelahang pagmamay-ari mo kaysa sa eskwelahang pagmamay-ari ni Nicolas. Ito na ang pagkakataon mo para malamangan siya. Kaya wag mo nang palampasin pa. Why are you doing this, Miss Alcantara? Sa pagkakaalam ko, girlfriend ka niya. Kaya bakit ikaw mismo tumatraidor sa kanya? Natigilan siya, pero kalaunan, seryoso siyang nagsalita. That's none of your business, Mr. Santos. Aniya bago nagpaalam na aalis. Nang makaalis siya, ramdam niya ang pagsisising agad na lumamon sa kanyang sistema. Pumasok sa isip niya mga araw kung saan masayang ikinukwento sa kanya ni Nicolas ang magaganda nitong plano para sa eskwelahan na pagmamay-ari nito. Bigla'y tila gusto niyang bawiin ang ginawa. Maya-maya, nagring ang cellphone niya dahil sa tawag ni Nicolas, pero hindi niya yung sinagot dahil pakiramdam niya hindi niya kaya makipag-usap matapos ang ginawa niya. I'm sorry. Usal niya matapos patayin ang cellphone. Isang linggo siyang hindi nakipagkita kay Nicolas matapos ang tagpong yon.
Kahit ang pagsagot sa mga tawag nito, hindi niya ginawa. Hanggang sa isang gabi nagulat na lang siya na makita ito sa tapat ng kanyang kondo. "What are you doing here?" Gulat at malamig na tanong niya sa lalaki. Nang buksan niya ang pinto at magdire-diretso ito papasok. "Nicholas, I'm asking you." Hindi ito sumagot at sa halip, may hinagis na kung ano sa center table. Nanlaki ang mata niya na makitang yun ang USB na binigay niya kay Mr. Santos. "Ilang linggo ko nang hinahanap ang USB na yan. Kanina ko lang nakita nang pumunta si Mr. Santos sa opisina ko at ibinigay niya yan." "Mika, ikaw daw nagbigay sa kanya yan. Totoo ba yon?" "Mika, totoo bang ikaw nagbigay nito sa kanya?" Pag-uulit nito at medyo tumaas na ang boses. "Oo, ako mismo ang nagbigay sa kanya yan. Ano, okay ka na ba?" "Pero bakit? Alam mo kung gaano ka-importante itong USB na ito. Laman nito ang mga plano ko para sa eskwelahan. Kaya bakit mo ginawa yun?" "Kasi gusto ko masaktan ka. Gusto ko maranasan mo kung paano lokohin ang taong pinagkakatiwalaan mo." Nawawala ng pasensya ang sagot niya. "Bakit, Nicholas? Masakit ba? Masakit bang malaman na naloko kita?" "Tama lang yan, Nicholas. Tama lang na maramdaman mo kung anong nararamdaman ko noon." Dagdag niya pa, habang masamang nakatingin sa lalaki. Pagod ang mga mata nito at nangungusap na nakatingin sa kanya. "Akala ko ba, napatawad mo na ako sa nagawa ko nun?" Dahil sa sinabi nito, sarkastiko siyang natawa. "Napatawad? Really? Sa tingin mo ba talaga mapapatawad ko yung taong nanloko sa akin? Niloko mo ko, Nicholas. Noong mga panahon yun, wala ako ibang ginawa kundi mahalin ka. Pero sa huli, malalaman kong planado mo pala lahat? Di mo ba alam na sobrang sakit na malaman ko yon? Sobrang sakit, Nicholas. At galit na galit ako. Dahil hindi ko matanggap na yung lalaking mahal na mahal ko at pinagkatiwalaan ko, pinaglaruan lang ako. At lalo lang lumala yung galit ko na mawala yung dapat sana anak natin noong araw na din na yun mismo." Nakita niya ang gulat na rumihistro sa mukha ni Nicholas. Bago ito agad lumapit sa kanya at sa kamarahang hinawakan ng kamay niya. "Nabuntis ka? Ba't di mo sinabi sa akin?" Gulat at nasasaktang tanong nito. Marahas niyang binawi ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito. Bago siya galit na nagsalita. "Sasabihin ko naman dapat eh. Gusto nga kitang sorpresahin sa araw ng kasal natin. Pero baliktad ang nangyari. Sa halip na ikaw, ako ang nasorpresa. Bakit, Nicholas? Ba't mo ko pinaglaruan? Ba't sa kagustuhan mong gumanti kay daddy, ako yung ginamit mo?" Hindi kita pinaglaruan, babe. Huwag mo akong tawagin ganyan." "I'm so sorry, Mika. I'm very, very sorry. Yes, inamin ko talagang pinlano kong paglaruan ka. Galit na galit ako sa daddy mo. Sa ginawa niya sa mga magulang ko. Lalo na nang sabihin niyang ginawa niya yun para mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak niya. So sobrang galit ko, pinlano kong gumanti sa kanya. At dahil alam kong mahal na mahal niya ang anak niya, inakala kong ikaw ang taong yun. At nagpa siya akong gamitin ka. Pero mali ako. Mas pinili ko magpadala sa galit ko. At ang nasa isip ko na lang ay makaganti. Pero Mika, na makita kong iba ka. Na mabuti kang tao, tinigil ko agad yun. At mas inalam ko ang totoo tungkol sa relasyon niya ni Alejandro. Kung saan nalaman ko ang totoo na hindi ka naman niya tunay na anak." "Liar! Alam mo, mas mabuti na umalis ka na dito at huwag ka na magpapakita sa akin." Mariing saad niya bago buong lakas na itinulak si Nicholas. Pero agad siya nitong niyakap ng mahigpit. "I'm not lying. Oo, alam ko mahirap paniwalaan pero yun ang totoo. Mika, lahat na ipinakita at pinaramdam ko sa'yo mula nung niligawan kita, totoo yun. Ilang beses kong binalak sabihin sa'yo ang totoo pero nauunahan ako ng takot. Takot na takot ako na aminin sa'yo ang totoo dahil baka iwan mo ako. And I'm sorry, Mika. I'm sorry. So I'm asking you now, please give me another chance. Please." Nagmamakaawang bulong nito. At sa kanya naramdaman ang pagkabasa ng kanyang balikat dahil sa mga luha ni Nicholas. "Huwag mo naman ako hiwalayan, please, Mika. Huwag mo naman ako iwan. Kasi mahal na mahal kita." "Tama na, Nicholas. Umalis ka na lang at huwag ka nang babalik pa dahil hindi na kita mahal." Umiling-iling ito
habang mahigpit pa rin nakayakap sa kanya. Don't say that, please. You still love me, Mika. Ramdam ko yun kahit di mo man sabihin sa akin, ramdam ko ang tunay mong nararamdaman at meron ka pa rin pagmamahal para sa akin. Dahil kung wala na, hindi mo dapat ako sasagutin nung niligawan kita ulit. Mariin siyang napapikit dahil alam niya sa sarili ang totoo. Totoo ang sinasabi ng lalaki. Totoo na kahit plano niyang gantihan ito, may nararamdaman pa rin siya para dito. Because that's the plan, Nicolas. Bumalik ako dahil gusto ko iparamdam sa iyo ang sakit na pinaramdam mo sa akin nun. Mahal na mahal kita, Mika. Mahal na mahal kita. Tila wala itong pakialam sa sinabi niya. Patawarin mo ako, please. Give me another chance, Mika. Malis ka na, Nicolas. Alis na. Pinilit niyang kalasin ang pagkakayakap ni Nicolas sa kanya. At nang magtagumpay siya, buong lakas niya itong tinulak palabas ng kanyang kondo. Umalis ka na, Nicolas. Huwag na huwag ka nang babalik pa. Pagod at puno ng sakit, na tiningnan siya ni Nicolas. Bago ito puno ng determinasyong nagsalita. Gagawin ko ang lahat. Para mapatawad mo ako, Mika. Mahal kita. At hindi ako titigil na patunayan sa iyo yan. Matapos nun, umalis na ito habang siya naman, marahas na isinara ang pinto ng kondo. Kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Sa kabilang banda, matapos ang tagpong yon, ginawa ni Nicolas ang lahat para suyuin si Mika. Labis ang sakit na naramdaman niya nang malamang ang ginawa nitong pagganti. Hindi niya magawang magalit sa babae dahil alam niya kung saan nanggagaling ang sakit nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na tigilan mo na to at huwag ka na magpapakita sa akin, Nicolas? Tila nauubusan ng pasensyang tanong sa kanya ni Mika, isang araw nang puntahan niya ito. Kahit ilang beses mo ako ipagtabuyan, hindi pa rin ako susuko, Mika. Isaad niya bago binigay dito ang bulaklak at pagkaing niluto niya saka umalis. Paulit-ulit ang ganong pangyayari, nang halos 1 taon. Pero hindi siya nakaramdam ng pagod dahil sa tuwing nakikita niya si Mika, mas lalo lamang siya nagiging determinado na gawin ang lahat para mapatawad ito. Sa kabilang banda, isang araw, papasok na sana si Mika na makita niya ang isang lalaki naglalakad palapit sa kanya. Si Mike yon, ang matalik na kaibigan ni Nicolas. Mika, pwede ba tayo mag-usap? Nagpasya silang pumunta sa isang coffee shop na malapit sa school upang mag-usap. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mika. Gusto ko tayong makausap tungkol kay Nicolas. May bala ka bang patawarin ng kaibigan ko? Bakit gusto mong malaman? Dahil naaawa na ako sa kaibigan ko, Mika. Naintindihan ko yung galit mo. Pero sana bigyan mo naman siya ng kahit isa pang pagkakataon. Sinamaan niya ito ng tingin bago seryosong nagsalita. Wala kang karapatang diktahan ako. I'm sorry. Di yun ang ibig ko sabihin. Inabot nito ang isang tape recorder sa kanya na nagtataka niyang tinanggap. Recording niya ng pag-uusap namin ni Nicolas tungkol sa'yo. Alam ko magagalit siya kapag nalaman niya ang ginawa ko. Pero wala na akong pakialam. Pakinggan mo yan, Mika. At kung di mo pa rin mapatawad ang kaibigan ko, at mabibigyan na isa pang pagkakataon, matapos mong mapakinggan yan, maintindihan ko. Kinagabihan, kinakabahan man pinakinggan niya ang recordings na hindi niya maiwasang maiyak habang pinakikinggan ng mga yon. Totoo ang sinabi ni Nicolas. Pinlano nitong paibigin siya pero nang malaman nito ang totoo, agad nitong itinigil yon. I'm so sorry, Nicolas. Nasa ganong sitwasyon nang may kumatok sa pinto ng kanyang kondo. Sumilip siya sa peephole at nang makitang si Nicolas yon, agad niya itong pinapasok bago ito dinamba ng yakap. I'm very sorry. Alam ko na yung totoo. I'm sorry kung di ako naniwala sa'yo. Umiiyak na bulong niya habang nakayakap dito. Shh, Tana. Ayos na, Mika. Ayos na. Mike told me what happened. Kaya, I tried to listen to the recordings. Tumangutango si Nico sa kanya. Binanggit din sa kanya may kanangyari. Kaya ako pumunta dito. I love you, Nicolas. I still do. Hindi ko lang magawang aminin dahil mas ginusto kong gantihan ka. Saad niya, bago mariing napapikit ng maramdaman ng halik ni Nicolas sa noon niya. Mahal na mahal din kita, Mika.
Noon at hanggang ngayon. Ngumiti siya bago seryosong tiningnan nito sa mga mata. Make love to me, Nicholas. Saad niya, siya ka na mismo ang humalik dito na agad nitong tinugunan. Matapos ang tagpong yon, muli silang nagkaayos dalawa. Ilang beses din silang humingi ng tawad sa isa't isa bago sila nagpasyang magsimulang muli bilang magkasintahan. Babe, stop! Tumatawang saway niya kay Nicholas. Isang araw, nang bigla siya nitong kilitiin. Ano yun? Ba't parang wala ako narinig? Pang-aasar nito sa kanya. Babe, I said stop! Tumatawang sagot niya bago buong lakas na tinulak si Nicholas sa kama. At saka mabilis na umupo sa tiyan nito. Nilibot niya ang paningin sa loob ng yating kinaroroonan nila. Bago kinuha ang nakita niyang lubid. Sige, subukan mo mangiliti ulit. Tatalian kita. Time me then, babe. Nakangising sabi nito habang may pilyong kistap sa mga mata. Naningkit ang kanyang mga mata habang nagtataka nakatingin sa kasintahan. At mahinang napasinghap nang may mapagtanto. Mukhang iba ang nasa isip ng loko nang sabihan niyang tatalian niya ito. Ang bastos mo, Nicholas! Asik niya, bago mahinang napatili, nang pagpalitin ni Nicholas ang pwesto nila. Ito na ang nasa ibabaw ngayon. At hawak nito ang dalawang kamay niyang ipininid dito sa itaas ng kanyang ulo. Bastos? Bakit? Pilyong tanong nito sa kanya, kaya sinamaan niya ito ng tingin bago agad na nagpumiglas. Nagsimula na naman siya nitong kilitiin. Nicholas, ano ba? Gusto niyang itulak ito, pero hindi niya magawa dahil hawak nito ang kamay niya. Ramdam din niya ang pag-haplos nito sa mga daliri niya at ang pagsuot nito ng isang malamig na bagay doon. Maya-maya tumigil si Nicholas sa ginagawa at saka nakangiting pinagmasdan na lamang siya. Tinanggal na rin nito ang pagkakapinid sa kamay niya, kaya naman agad niyang tinignan ang mga daliri niya upang hanapin ang malamig na bagay kanina. I will marry you, Mika. I promise that I'll love, cherish and protect you no matter what happens. Pinapangako ko na hindi ko na uulitin ang ginawang kasalanan ko noon. Mahal na mahal kita. Ikaw, ang munti nating anghel. Tukoy nito sa dapat sana ang unang anak nila at pati na rin ang magiging anak pa natin. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang bubuuin natin. Napangiti siya bago bahagyang bumangon para halikan ng labi nito. Mahal na mahal kita, Nicholas. Hindi na ako makapaghintay na maikasal sa'yo. Sa kabilang banda, hindi maitago ni Nicholas ang kasiyahan. Lalo na ng isang linggo makalipas, agad silang nagsimula mag-asikaso para sa kanilang kasal. Inabot na halos ng 1 taon ang preparasyon bago tuluyang naganap ang araw ng pag-iisang dibdib. Relax, dude. Sisipot si Mika this time, baka na-traffic lang. Sabi ni Mike na kanyang best man. Napapikit siya bago tahimik na nagdasal. Labis ang kabang nararamdaman niya, pero mas na naigantiwala niyang darating si Mika. Hanggang sa tuluyang, inanunsyo ng organizer na dumating na ang mapapangasawa niya. At hindi niya maiwasang maluha habang pinagmamasan nitong naglalakad papalapit sa kanya. Ang ganda mo. Aniya kay Mika. Habang napapangiti naman ito nakatingin sa kanya. Ang gwapo mo. Saad naman ito. Makalipas ang ilang minuto nagsimula na ang seremonya. Hanggang sa tuluyang inanunsyo ng pare na kasal na sila na siyang umani ng palakpakan mula sa mga bisita. Makalipas ang 5 taon, naging maayos ang kanilang relasyon bilang mag-asawa at biniyayaan sila ng isang anak. Bango naman na mag-ina ko. Isang araw nakangiting saad niya matapos halikan ng noon ng mga ito. Of course, Papa. Lagi po kami mabango ni Mama. Binuhat niya ang anak bago pinupog ng halikan mukha nito. Oo nga, bango-bango ng baby namin, manang-mana kay Mama. Saad niya bago nangaasar na tiningnan ng asawa, napabiro siyang inirapan. Mana din po ako sa'yo, Papa. Mabango ka din eh. Kahit super dami mong pawis. But don't worry, Papa. Love ka pa rin namin ni Mama. At ng kapatid ko na nasa heaven kahit may pawis ka. Sa mga sumunod na taon,
mas lalong tumibay ang relasyon nila ni Mika. May mga problemang dumarating sa kanila, pero sinusiguro nilang magkasama nilang hinaharap yon na nakakatulong upang hindi lang ang relasyon nila ang tumibay, kundi pati na rin ang kanilang buong pamilya. The End.